الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله, aming mga minamahal na mga mag-aaral, ngayon po ay nasa ikalimang session tayo ng ating pag-aaral ng online Faraid course. Ayan. So dito po sa ikalimang aralin, ang tatalakayin ho natin ay ang al-irthu, asbabuhu, wa syurutuhu, wa arkanu. Ibig sabihin tatlo, no? Ang pagmamana, ang mga kadahilanan nito, ayan, ang mga kondisyon, ayan, at haligi nito, mga rukn. Ang asbab ay kadahilanan, habang ang asyurut ay mga kondisyon, habang ang arkan ay mga haligi. Ayan, so tatlong napakahalagang mga panuntunan, ayan, na may kinalaman o nakaugnay sa pagmamana na kailangan ho natin malaman. Ayan. Ang tatlong ito ay tagtatatlo din. So simulan na po natin. So ikalimang aralin, ad-darsul khamis. Unawain ang tatlong sabab o kadahilanan, tatlong syart o kondisyon, at tatlong rukn, haligi, ayan, ng pagmamana sa Islam. Ayan. So napakahalaga po nito dahil sa tatlong panuntunang ito na may tatlong uri ay diyan po umiikot, ayan, ang pagkakaroon ng karapatan sa pagmamana doon sa naiwang ari-arian o kayamanan ng yumao. Ayan. Then, as usual, sisimulan po natin ito sa kabuuan ng aralin. Ayan. So ano nga ba ang summary o kabuuan ng aralin? Una ay ang pagmamana ay may tatlong sabab o kadahilanan. Ayan, may tatlong syart o kondisyon, at may tatlong rukn o haligi. Ayan. So mamaya malalaman natin kung ano nga ba yung tatlong kadahilanan, ano nga ba yung tatlong kondisyon na yan, at ano nga ba yung tatlong haligi na yan. Ayan. Next, ikalawa, ang tatlong kadahilanan ng pagmamana ay una, nasab. Ano nga bang ibig sabihin ng nasab? Pagkamag-anakan. Ikalawa ay nikah. Ayan, nikah. Ano nga ba ang ibig sabihin ng nikah? Pagkaasawa. Ayan. Ikatlo ay atwala, pagkalinga. Ayan, so ito po yung may kinalaman sa kakaroon po ng alipin. Ayan, so tandaan natin yung tatlo na yan, no? Ang kadahilanan ng pagmamana ay umiikot sa tatlo. Kung di ba ang dahilan kung bakit ka magmamana ay ang pagkakaroon ng pagkamag-anakan sa pagitan mo at ng yumao, o di kaya ay ang pagkaasawa. Ayan. Kundi man sa pagkaasawa ay sa pamamagitan ng wala, ibig sabihin pagkalinga. Ibig sabihin ay ang pagkakaroon mo halimbawa ng alipin at pinalaya mo ito, tapos nung malaya na siya, so magkakaroon po ng karapatan sa pagitan nyo. Ayan, bilang dating alipin mo siya na pinalaya mo, bilang dating amo kanya na pinalaya mo, so magkakaroon po ng karapatan ng pagmamana sa pagitan nyo kapag nagkataon na wala pong tagapagmana yung yumao. Ayan. Ikatlo, ang rukn o haligi ay nakasalalay sa pag-iral niya, ang pag-iral ng katuparan ng isang kautusan. So ibig sabihin, kapag ka hindi mo nagawa yung rukn, ay para mo ring hindi nagawa ang isang kautusan. Dahil na ang tamang pagtupad sa isang kautusan ay nakasalalay sa kanyang mga rukn. Ikaapat, ang syart o kondisyon naman ay nakasalalay sa kanya ang pagtugon sa katuparan ng isang kautusan. Ang syart kasi, ito ay bago. Ayan. Bago mo pa tuparin, tugunan ang pagtupad
sa isang kautusan, so may mga kondisyon ito na dapat mo munang matugunan. Ayan. So kapag ka natupad mo o di kaya natugunan mo ang mga kondisyon na ito, saka na palang pwedeng tugunan. Ayan, ang kautusan. So nakasalalay ang tamang pagtugon sa kautusan na yon dito sa mga shart. Ayan, bago pa gawin. Habang yung rukun kanina ay sa panahon na ginagawa mo ito. Ikalima, ang tatlong kondisyon ng pagmamana ay ang pagkatiyak ng yumao. So ito nga pala yung tatlong kondisyon. Dapat matiyak natin na talagang yumao yung magpapamana. Ayan, yung mamanahan. At ang pagkatiyak ng buhay. Ibig sabihin, dapat matiyak din natin na buhay nga yung magmamana. At ang pagkatiyak ng kaalaman sa pagmamana. So dapat alam natin ang mga panuntunan ng Islam sa larangan ng pagmamana. So hindi natin maaring hati-hatiin ang mana hanggat hindi po natin alam ang tamang panuntunan na inilatag ng Islam para sa tamang paghati-hati ng kayamanan. Ayan. So bawal po yung hati-hatian natin at sasabihin na lang ng bawat isa, akin ito, akin yun, ayan, akin yan. So bawal po yun. Dapat ay sumangguni po tayo kung hindi natin alam sa mga marurunong ito at sila po ang makakapagpaliwanag sa atin kung papaano. Ayan, kaya nga po, napakahusay na inaaral natin ngayon. Binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na maaral ang mga bagay na ito. Ika-anim ay ang tatlong haligi naman ng pagmamana ay ang magpapamana. Ayan. So dapat umiral ang magpapamana. Ang tawag sa kanya ay muwarrith. So yun ang tawag sa kanya. Ibig sabihin ay magpapamana. Then kasunod ay tagapagmana. Warith ang tagapagmana. Then sunod at ang mamanahin. Ang tarika. So tanda natin yung tatlong haligi na yan. Kailangan mayroong muwarrith. Magpapamana. Ayan. Yun yung yumauna mamanahin yung kanyang ari-arian ng kanyang mga tagapagmana. Then, tagapagmana yung warith. Mayroon din, natiyak natin na mayroon talagang tagapagmana. Warith. Ayan. Then, pangatlo ay ang mamanahin, ang tarika. Ayan. So, mayroon siyang naiwan na ari-arian na maipapamana sa kanyang mga mahal sa buhay. So, dapat mayroon yon. Ayan. So, ngayon ay iisa-isahin na po natin. Asbabul irth, kadahilanan ng pagmamana. Sabi niya, lil irthi thalathatu asbab, an-nasabu wan nikahu wal wala. Ayan. Ibig sabihin, ang pagmamana ay may tatlong kadahilanan. Una, ang nasab. Ano nga ba ibig sabihin ng nasab? Pagkakamag-anakan. Ikalawa ay ang nikah, pagkaasawa. Ikatlo ay ang wala, pagkalinga. So ibig sabihin, kung hindi ka kamag-anak, ay wala kang karapatan na magmana. Ayan. Kung hindi ka asawa, ay wala ka rin karapatan na magmana. Kung hindi ka halimbawa mu'tiq, ayan, ay wala kang karapatan na magmana o mu'taq. Dalawa yan, mu'tiq, nagpalaya, mu'taq ay pinalaya. Ayan. So yan yung tatlong kadahilanan. Okay, so isa-isahin po natin. Ang nasab, wan nasabu huwa al-qarabatu wa huwa yarithu bil fardhi wat ta'sib. At ang nasab ay siya ang pagkamag-anakan at ito ay magmamana sa pamamagitan ng fard, tiyak na bahagi, at sa pamamagitan ng ta'sib, hindi tiyak na bahagi kasi yung natira. Ayan. So tanda natin, ang pagmamana sa kadahilanan ng pagkakamag-anakan ay may dalawang uri. Magmamana siya sa pamamagitan ng fard, ayan, o di kaya ay sa pamamagitan ng ta'sib. Mayroon ding nagmamana ng sabay. Nagmamana siya ng fard at nagmamana rin siya ng ta'sib. Ayan. So next, nikah. Wa amman nikah fa innahu yarithu bil fardhi faqat la ta'sib. Ayan. Subalit ang nikah, pagkaasawa, ay nagmamana ito sa pamamagitan lang ng ta'sib. So ibig sabihin, ang asawa, asawang lalaki, asawang babae, iisa lang ho ang kaparaanan ng kanilang pagmamana at wala nang iba. Ayan. Ito ay sa pamamagitan lang ng fard. Ibig sabihin, magmamana sila ng tiyak na bahagi ng ari-arian ng yumao. Ayan. So, yun yung naaral na natin sa mga nakaraan na 1
1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, at 1/8. Yung mag-asawa, asawang babae at asawang lalaki, doon lamang sila napapabilang sa mga al-fard. Ayan. Pero pagdating sa ta'sib ay wala sila doon. Hindi katulad ng ang pagmamana sa kadahilanan ng pagkamag-anakan na kung saan dalawa o doble. Ayan, ang kanyang pagkakaroon ng mana. Kundi ba sa al-fard ay sa pamamagitan din ng ta'sib. Ayan. So, mapag-aaralan din natin ang mga yan pag nandun na tayo sa asaba. Then next, alwala, ang pagmamana sa pamamagitan ng alwala. Ibig sabihin ng alwala, yung pagkalinga o pagkaalipin. Ayan, sa pagitan ng alipin at ng kanyang amo. Ayan. So, walwala huwa kan nasab. At ang wala naman ay katulad ito ng nasab. So, ibig sabihin ng wala ay maaring makapagmana ito katulad ng pagmamana ng nasab o kamag-anak. Na kung saan maari siyang magmana pamamagitan ng fard. So, yan po yung tatlo, no? Then, dito na po tayo sa rukn, haligi versus shart condition. So, bago yon, ang kadahilanan ng pagmamana, bago makapagmana ang sino man, ay una doon ang pagkamag-anakan, ikalawa doon ay ang pagkaasawa, ikatlo naman ay ang pagkalinga. Ayan. So dito na po tayo sa rukn, haligi, tapos yung shart o condition. So sabi rito, rukn, ayan, versus shart. Sinasabi rito, ar-ruknu yalzamu min ujudihi al-ujud wa syartu la yalzamu min ujudihi al-ujud. Ayan. So ang haligi ay nakasalalay sa kanyang pag-iral ang pagkakaroon. Ibig sabihin, ang haligi kapag kaumiral yan, so umiral din yung bagay o yung pagtupad doon sa isang kautusan. Samantala, ang kondisyon ay hindi nakasalalay sa kanyang pag-iral ang pagkakaroon. Ibig sabihin, yun ang pagkakaiba nila. Kasi hindi porke nandyan yung kondisyon ay umiral na yung pagtupad sa isang kautusan. Pero ang rukn kapag nariyan ay natupad. Ayan, natupad ng tama yung isang kautusan. So yun yung pagkakaiba. Yun yung sinasabi natin na ang rukn ay sa panahon ng pagtupad ng isang kautusan. Habang ang shart ay bago pa ito tugunan o bago pa ito tuparin. Ayan. Ibig sabihin, nangangahulugan na kapag nakatugon ka sa mga haligi ay nagawa mo ang gawain. Ngunit hindi porke nakatugon ka sa kondisyon ay nagawa mo ang gawain. So yun ang pagkakaiba, no? Then, next, waruknu juz'un asasiyun dakhilun fi mahiyati shay. Ayan. Bainama syartu amrun kharijun an mahiyati shay. Ang haligi ay isang pangunahing bahagi sa loob ng katangian ng bagay. Ibig sabihin ay nasa loob na ito. Sa panahon na ginagawa mo, nandoon yung rukn. Samantala, ang kondisyon ay isang pangunahing bahagi din. Kaya lang ito ay sa labas ng katangian ng bagay. Ibig sabihin ay hindi ito mismo bahagi ng bagay, kundi ito ay nasa labas niya. Kaya nga sabi, bago siya, kailangan mo nang i-provide ang mga kondisyon na ito bago mo tuparin ang isang kautusan. Okay, next. Ibig sabihin, ang haligi ay tinutugunan habang ginagawa ang gawain. So tanda natin yun. Habang ang kondisyon ay tutugunan bago pa gawin ang isang gawain. So yun ang pagkakaiba. Habang ginagawa, rukn ang umiiral. Bago gawin ay kondisyon ang iiral. Ayan. Kilahuma tatawaqqafu sihhatul amali ala wujudihi wala yasihhu biduni. Ang bisa ng gawain ay nakasalalay sa pag-iral ng dalawa at hindi ito tama kung wala sila. So ibig sabihin, ang isang gawaing pagsamba, halimbawa ng sala, kapag wala yung mga kondisyon ng sala at wala rin yung mga rukun ng sala, so ibig sabihin mali ang pagsasagawa ng sala na yon. Ayan. So silang dalawa ay parehong nakasalalay sa kanila yung tamang pagtupad sa isang gawaing pagsamba. Ibig sabihin, kapag mayroon kang hindi natugunan sa alinman sa haligi at ng kondisyon ay mawawalan ng bisa ang pagsasagawa mo sa isang gawain. So yun ang dapat natin malaman. Okay, so dito na tayo sa syurutul irth. So ngayon ay tutukuyin na po natin ang tatlong syurut o kondisyon ng pagmamana. Ayan. So sabi niya rito, lil irthi thalathatu syurut wa hiya
tahaqquq mautil muwarrith o ilhaquhu bil amwat. Ibig sabihin, ang pagmamana ay may tatlong kondisyon at sila ay una, ang pagpapatunay sa pagpanaw ng magpapamana o ang pagbibilang sa kanya sa mga patay. So kailangan ay mahatulan. Ayan, magkaroon muna ng hatol. Ayan, patungkol sa siguradong kamatayan ng taong pagmamanahan. Ayan. So yun po yung unang condition, muwarrith. Ayan. Ano ang halimbawa nito? مثال ذلك المفقود هو من انقطعت أخباره ولم تعلم له حياة ولا موت إذا مضت مدة انتظاره. Halimbawa nito, ang nawawala. Siya yung taong naputol ang balita hinggil sa kanya. Ibig sabihin, wala nang balita sa kanya. At hindi nabatid kung buhay pa ba siya o patay na. So, ibig sabihin ay alanganin. Kapag lumipas sa ang itinakdang pag-aantay, ibig sabihin, kapag kaalanganin, hindi tayo sigurado kung siya ba ay namatay na o hindi. Ayan, kundi nawawala lang siya. So, ang isang hukom ay siya po ang magtatakda ng tagal ng panahon ng pag-aantay sa kanya para mapagdesisyonan niya kung siya ba ay ibibilang na, i-consider na. Ayan, hahatulan na siya ay namatay. Ayan. So, تقدر مدة انتظاره بحسب اجتهاد الحاكم وتختلف بحسب حال المفقود. Itatakda ang tagal ng pag-aantay sang-ayon sa pagsusumikap ng hukom. At nag-iiba ito depende sa kalagayan ng nawawalang tao. So, depende po yun. Ang mahalaga ay ang isang hukom, siya po yung magtatakda, magpapasya kung gaano katagal ang kanyang ipagpapasya na pag-aantay doon sa tao para mapagdesisyonan na talagay namatay na siya o buhay pa siya. Kung makakarating, for example, sa itinakdang panahon. Ayan, o matutuntun. Ayan. So, ganun po yun. Depende rin po kasi sa uri ng pagkawala ng isang nawawala. So, ang bahala ng mag-decide doon ay ang isang hukom. فيقدر مدة للبحث عنه بحيث يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجودا ثم يحكم بموته بعد انتهائه. Magtatakda siya ng panahon ng paghahanap sa kanya ayon sa mas matimbang sa kaisipan hinggil sa kalinawan ng kanyang buhay kung sakaling umiiral pa siya. So siyempre, ipagpapalagay, pagsusumikapan ng isang hukom kung gaano katagal dapat na ipalagay sangayon sa kung ano yung kung ano yung mananaig sa kanyang kaisipan na tagal. Tatakda siya ng panahon ng paghahanap sa kanya ayon sa mas matimbang sa kaisipan hinggil sa kalinawan ng kanyang buhay kung sakaling umiiral pa siya. Pagkaraan ay ipagpapasya ang kamatayan niya pagkatapos nito. So halimbawa, kung nagtakda siya ng 1 taon o di kaya ay 3 taon o di kaya ay 5 taon. So hanggang sa umabot na doon sa itinakdan niyang tagal ng panahon, depende kung anong nakikita niya, then magbibigay na siya ng hatol na siya ay namayapa na o namatay na. Ayan, so saka na palang pupunta sa kasunod na step. Ayan, o hakbang. Ibig sabihin, hanggat nananatili pang buhay, ang magpapamana ay walang pagpapamana. At mangyayari lamang ang pagpapamana kapag kasiguradong pumanaw na ang taong, ayan, magpapamana. O, so, kaya nga sabi natin kanina, ito yung mga bagay na kailangan natin malaman. Ayan, hindi kaagad-agad na kapag halimbawa ay mayroong mamanahin, ay pag-usapan na agad yung mamanahin hanggat hindi pa natugunan ang mga mahalagang panuntunan ito. Ayan. Next, tahaqquq hayatil warith ba'dahu o ilhaquhu bil ahya. Ang pagpapatunay sa pagkabuhay ng tagapagmana pagkaraan niya o ang pagturing sa kanya sa mga buhay. So ibig sabihin, ikalawang syurut ay dapat nating mapagtanto na buhay talaga yung magmamana o tagapagmana. O di kaya ay mahatulan siya o mapabilang siya sa mga taong buhay. مثال إلحاقه بالأحياء الحمل إذا تحقق وجوده بعد موت مورثه وإن لم تنفخ فيه الروح. Halimbawa ng pagturing sa kanya sa mga buhay. Ang pagdadalang tao kapag napatunayan ang pag-iral nito sa panahon ng pagpanaw ng magpapamana at kahit pa hindi siya naihipan ng kaluluwa. So ibig sabihin nito,
ay kahit pa pala yung ipinagbubuntis. Halimbawa, may namatay yung magulang. So, ipinagbubuntis yung anak. So, kabilang pa rin sa buhay na magmamana yung anak na ipinagbubuntis. So, kabilang siya sa ibibilang sa mga tagapagmana. Ayan. So, yun ang ibig sabihin nito. Kahit pa hindi pa siya naihipan ng kaluluwa, ibig sabihin wala pang 4 na buwan, sapagkat nung 4 na pong araw, which is 4 na buwan, bago pa maihipan ng kaluluwa ang bata. So, pagka napatunayang buntis ang nanay, sa pagpanaw ng tatay, for example, ay mapapabilang yung ipinagbubuntis ng nanay doon sa mga tagapagmana. Next, وكذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين مات. At gayon din ang nawawalang tao sa tagal ng pag-aantay sa kanya kapag hindi napatunayan na ang kamatayan niya ay nangyari bago ang kamatayan ng magpapamana sa kanya. At batay sa dalawang kondisyong ito ay walang pagpapamana sa pagitan ng dalawang magpapamana na parehong pumanaw. So ibig sabihin, tandaan natin kaya nga bakit kailangan natin na siguraduhin kung buhay yung magmamana. Ayan, at siguraduhin na patay yung magpapamana. Ayan. Dahil ang parehong patay, walang pagmamanahan sa pagitan nila. Ang naunang namatay ay hindi magmamana sa taong kamamatay pa lamang. Ayan. So napakahalaga po yun, no? Ayan. Then next, ibig sabihin hindi pwedeng magmana ang taong umanaw na dahil ang pagmamana ay para lamang sa mga taong nabubuhay, kung saan magmamana siya mula sa taong namatay. Ayan. So ganun po yun. Next, ikatlo na shurut o condition. Al-ilmu bil jihati al-mujiba lil-irth min nikahin aw qarabatin aw wala'in. Okay. Ang kaalaman sa direksyon na mag-uubliga sa pagmamana kabilang sa pag-aasawa o pagkaasawa, pagkamag-anak, pagkakamag-anak o pangangalaga o yung pagkalinga kanina. O pangangalaga o pagkalinga, pareho lang yun. Ayan, aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ayan. Then, وذلك بأن نعلم هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه ونحوه. So, at yun ay ang malaman natin na ito ay magmamana mula sa patay dahil sa pagiging asawa niya at ang katulad nito. So ibig sabihin ay ano nga ba yung ikatlong shurut o kondisyon? Malaman natin yung direction na mag-oobliga sa pagmamana. Kabilang doon sa tatlong kadahilanan ng pagmamana. Ano nga ba yung tatlong kadahilanan? Pagkaasawa, ayan, pagkamag-anakan, o di kaya yung pagkalinga, yung pagkaalipin. Ayan. So, kailangan alam natin yung mga panuntunan ng Islam hinggil sa tatlong ito na kadahilanan ng pagmamana. Ayan. Halimbawa, masasabi natin na magmamana ito dahil asawa niya ito. Magmamana ito dahil anak niya ito. Magmamana ito dahil magulang niya ito o kapatid niya ito. So, parang ganun, no? Ayan. Next, ibig sabihin kapag mayroong isa sa tatlong kondisyon ng pagmamana ang hindi natugunan bago hatiin ng naiwan ng yumao, ay hindi pwedeng mangyari ang paghahati sa kayamanan at ari-arian na naiwan ng yumao. So, pagka wala po tayong alam sa ganitong mga panuntunan, ay hindi po tayo maaring humantong sa paghahatian ng yaman dahil magkakamali po. Ayan. Baka mapunta po sa iba ang hindi niya karapatan. Then next, sa kabilang banda naman, ay hindi porke nabuo ang tatlong kondisyon ay pwede nang isagawa ang paghahati-hati o paghahati sa kayamanan. Ibig sabihin, hindi porke napatunayan ang kamatayan ng yumao at ang pagkabuhay ng magmamana at ang kaalaman sa paraan ng paghahati ay kailangan nang hatiin ang kayamanan. Yun yung sinasabi natin na ito ay bago pa tuparin ang pagsamba. Ibig sabihin, yamang kayamanan ng pinag-usapan dito. So bago pa tuparin ang paghati ng kayamanan, kailangan umiral muna ang tatlong bagay na ito. Ayan. So ano nga ba yung tatlong bagay na ito? Mapatunayan ang kamatayan ng isang magpapamana. Mapatunayan ang pagkabuhay ng isang magmamana. Ayan. Tapos ay malaman ang mga panuntunan ng kadahilanan ng pagmamana. Kabilang sa tatlong kadahilanan. Pagkaasawa, pagkamag-anakan, o di kaya yung pagkalinga. Ayan, next. So, dito na po tayo sa arkan. Arkanul irth. Ayan, tatlong haligi ng pagmamana rin. Ayan. Wa ammal arkanu fahiya muwarrithun, wawarithun, wa mawruthun. Ayan. Subalit, ang mga haligi naman ay sila ang
magpapamana, tagapagmana at mamanahin. So, halos pareho lang kung tutuusin. Dito ay ang pagkakaroon lang ng taong magpapamana. Ayan. So, yun na yung namatay. Tapos taong magmamana, yun na yung buhay. Ayan. Tapos yung mauruth, yung mamanahin. Ayan. So, doon lang sila nagkaiba sa ikatlo. Kasi sa ikatlo ay mayroong yaman na mamanahin. Ayan. Doon naman sa syurut ay ang nandoon ay kaalaman sa panuntunan o kadahilanan ng pagmamana. Ayan, bago tumungo doon sa paghahati ng yaman. So dito naman ay paghahati na natin yung yaman ay talagang mayroong namatay. Tapos talagang mayroong buhay na tagapagmana. Then talagang mayroong naiwan na kayamanan na paghahati-hatian. Ayan, so yun po yung ibig sabihin nito. Ayan. Then, ito na, haligi rukun, muwarith, al-muwarith, magpapamana, waris o alwaris, tagapagmana, taurika at tarika, mamanahin. So ito po, no? Ang kahulugan nito, haligi rukun, kasing kahulugan. Ayan, tapos kahulugan, paliwanag. Pag sinabing al-muwarith, manintakalat tarikatu minhu wa huwal mayit. Ang taong lumipat ang pamana mula sa kanya at siya ang yumao. Ayan. Din ang warith naman ay manintakalat tarikatu ilay. Ang taong lumipat ang pamana tungo sa kanya. Ayan, siya yung magmamana. Then, ang tarika ay ang naiwan. Yun yung mamanahin na naiwan ng yumao. Ayan. So, summary, aming mga minamahal na kapatid, tatlong kadahilanan ng pagmamana. Una ay ang pagkamag-anakan. Ikalawa ay ang pagkaasawa. Ayan. Then, ikatlo ay ang pagkalinga. Ayan. Then pagdating naman sa syurut, ang unang syurut, shart ay matiyak ang kamatayan ng magpapamana. Matiyak ang pagkabuhay ng magmamana. Ayan. Matiyak ang kaalaman sa kadahilanan ng pagmamana. Ayan. Then dito naman sa mga haligi, al-arkan, ay magkaroon ng magpapamana, magkaroon ng magmamana, at magkaroon ng mamanahin. So diyan po nagtatapos, ayan, aming mga minamahal na kapatid, no? Ibig sabihin kapag natugunan ang tatlong kondisyon ng pagmamana, ay lilipat tayo sa tatlong haligi nito. Sa makatwid, kung mayroong magpapamana at siya yung yumao, at mayroong tagapagmana at siya yung buhay, at mayroong mamanahin at siya yung naiwang kayamanan at ari-arian, ay kailangan ng isagawa ang paghahati ng mana. Ayan. So, ganun po, no? Yan po nagtatapos. Kung may mga katanungan po tayo, huwag kakalimutan, doon po natin i-comment yung tanong sa mismo sa YouTube, dito sa video na pinanonood natin dito sa YouTube, sa comment section ng YouTube, doon mismo tayo magko-comment ng katanungan at doon sasagutin ng inyong butihing guro. So hanggang dito na lamang, huwag kakalimutan ang post-test at huwag kalimutan ang long quiz. Ayan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.